So, hello guys, good evening. So, I am Kian Anbo. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-install ng Autodesk AutoCAD gamit ang inyong account na nakaregister as free by using educational license. So, yeah, let's get into it. So, ito yung mga bagay na kailangan natin para makapag-secure tayo ng libreng account gamit yung educational license natin sa Autodesk. So, pinakauna nating kailangan ay yung school ID. Kailangan nakascan yung ID nyo na naka-PDF. Pangalawa, yung COR na naka-PDF din. And pangatlo, yung email account nyo na pwede nyo gamitin yung institutional email. For example, at cdm.edu.ph sa atin, no? Pwede nyo rin naman gamitin yung Gmail account niyo. And at least 15 GB of space. Sa part naman na to ng 15 GB of space, pwede nyo na tong i-disregard kung wala kayong laptop or desktop kung gagamit lang kayo ng Comlab. Pero kung gagamitin nyo siya for personal use, kung gusto nyo gumawa ng assignment sa bahay, so yeah, tuloy nyo lang to. So yeah, pwede nyo i-stop yung video, pwede nyo tingnan yung sa ng AutoCAD, no? Itong system requirements ng AutoCAD sa Windows, and ito naman yung sa Mac. Okay? Yan. Ito yung sa AutoCAD 2023, pero pwede tayong gumamit ng either 2021 and mas latest pa. So yeah, okay. So, punta naman tayo sa pag-secure ng sa COR. So, turuan ko muna kayo kung paano mag-convert ng PDF sa COR, no? Wait lang ah. Okay. Yan. So, as you can see, no, makikita nyo dito, print COR. Yan. Click mo lang to. Then, ayan. Makikita nyo yung COR ninyo. Then, right click, tapos click print. So, kapag kinlik print nyo, wag nyo siyang ilalagay dito sa printer ninyo. Ilagay nyo siya into PDF para mag-print na siya. Okay? Select print and pili kayo ng folder kung saan nyo ilalagay yung mga nyo. Kunwari, COR. Yan. Dalawa lang naman yung kailangan natin. And next is yung sa Gmail natin. Okay? So, yeah. Wait lang ah. Ayan. Punta na tayo sa Mac. And ito. So, meron tayong dalawang steps sa video na to kung paano natin gagawin yung sa AutoCAD software. Kailangan una muna nating ma-secure yung verification ng account nyo. Paano siya ma-verify yung account ninyo? Kailangan nyo lang i-upload uh, yung mga file na na pinakita ko sa inyo kanina. And yung pangalawa naman, ito yung software installation. Ito yung sa software installation naman, kailangan lang naman ito kung sakaling gagawa kayo ng assignment. Pero kung sa Comlab lang kayo, gagawa ng pinapagawa sa inyo, kahit hanggang dito lang kayo sa Autodesk account verification, okay? So, pakita ko lang yung sa ito. So, ang una nyo gagawin, guys, no? Tingnan ko kung recording pa rin. Ayan, recording pa rin siya. So, una nyo itatype ay yung Autodesk Education. Ayan. Click nyo yan. Then, kapag lumabas to, click nyo lang to, yung Student Access. Okay? So, pipili tayo dito. Ito, pipiliin lang natin tong sign in muna. Okay? Punta ka muna dyan sa sign in. Okay. Kung wala ka pang account, sabihin na natin create an account tayo. Ayan, gawa tayo ng unang account. Kian. Okay, gawa na lang tayo ng, sige, manual na lang. Yung email natin, gawa tayo ng isa. Ay, hindi ba kasi isa na akong account. Gamitin natin to si Andrew. Yung email, gamitin natin yung personal ko. Pero yung ito, i-input nyo dito yung either yung institutional email, yung cdm.edu.ph o kaya yung personal email ninyo. Tapos gawa kayo ng password. Ayan. Ayan, gumawa ako ng sarili ko password. Then create tayo ng account. Okay? Susundan ba? Okay. Ayan, may nakalagay dito verification required. Tingin ka naman sa inbox ng email mo. So, refresh natin. Banwakian 5. Wait lang ah. Wala pa siyang email. Verification email required. Sige, post ko lang. Sa Gmail. Sige, pwede na yan. Ilan tayo? Post ko lang ah. So, ayan. Nag-send na siya. Verify email, pak. Okay, email verified. Blah, blah, blah. Done. Okay. Again, tayo nyo lang. May lalabas dyan. Katulad na kanina. Yung parang ganito dito. Basta alam nyo na yun. Malaki na kayo. College nga kayo eh. Get started. Click nyo yan. First name, Ken. Last name, Magbanwa. Educational select.
Yan, select student, date of birth, February 11, 2002. Ano yung pangalan nun? School address, country, Philippines. Siyempre, Philippines number 1 eh. Philippines number 1. Yan, address. Fadas Village, pwede na yan. Village. Barangay Sukat. Siyempre, Muntinlupa Pride, kahit sa San Pedro ko natira. Postal ka, postal. Muntinlupa. Muntinlupa postal code. 1781. 1781. Kung nabibilisan kayo, post nyo lang. Kung may di kayo magets, PM lang kayo kay Engineer Pons. Name of Educational Institution. Colegio de Muntinlupa. cdm.edu.ph. Enrollment date, kailan ako nag-recall? 2020 yun eh actually. 2020 September. Daan nyo lang, malaki na kayo. Kaya nyo na yan. September 09. September 2. Tama ba ako? Graduation date? Ba, ewan. Hindi ko naman, kaya mag-graduate. O sige, sabihin na natin ano. May, January, March, April, May. 05. Hindi, June pala. July 17. 2024. Ano yan? Legal terms and condition. 1 year educational access. Nandito yan, confirm. Tapos, confirm eligibility using your blah blah blah. Confirm eligibility. Yan, click nyo yan. Ito, nandito lang yun, no? Confirm your enrollment or employment. Upload document. So, sa akin, ito, you can mag-banwa name, Colegio de Muntinlupa. Preferred documents include transcript, school issued confirmation, or transcript, school issued confirmation letter, a copy of your student ID. Transcript, ang in-upload ko dito ay COR eh. Pero di ko lang ba't. Sige, tingnan ko na kung ID pwede. So ayan, nagkaroon na ng konting problema kasi dati ang hinihingi lang dito kahit isa dito and meron siyang kasamang COR. So dati kasi COR ang in-upload ko. So try natin kung yung ID ko pati yung COR ay tatanggapin niya. So wait lang natin to. Hindi ko sure kung hanggang ilang araw to. Ito transcript, school transcript. So parang COR. Ito, di ko siguro, wala pa tayong ganito. So yeah, let's wait na lang. Pero kung sakaling matanggap man yan, meron na akong i-upload na another video. So punta tayo doon sa isa kong account. Wait lang ha. Email. So Autodesk. Meron naman akong another email na meron siyang AutoCAD and verified na ako doon. Then ngayon hindi niya na kailangan mag-upload basta i-confirm mo lang na estudyante ka lang. GS ka lang, ganun. Nakul nga eh. Pero sana matanggap yun sa inyo kasi medyo madali lang din naman yung letter. Sige. Wait na lang tayo sa confirmation. Pero kadalasan 1 to 2 days siya. Ayun, nakakuha ko. So, yep. Get products. So, ayun. Punta tayo dito sa all products. Tapos map. Ay, mali na pindot ko. Revit na pindot ko. AutoCAD tayo. AutoCAD. Yan, get started. Lang natin So, hindi natin refresh muna kung ayaw. Okay. So, ayun, search nyo lang ulit Autodesk AutoCAD Educational, Autodesk Educational, click nyo yon. Antayin nyo lang siya mag-load. Kapag lumabas yan, scroll kayo sa baba. Tapos makikita nyo tong AutoCAD, get started. Yon, educational role, student, date of birth, February 11,
2002. Next. Tapos, yung kaninang ginawa nyong account, login nyo lang. Already have an account, sign in. Yung kaninang ginamit natin, yung Kian Magbanwa. Tapos next, huwag yung gamitin sa akin. Bahala kayo kung gamitin sa buhay nyo. Wait lang. So, ayun. Lumabas na siya. Hintayin na lang natin guys. You're confirmed. Get Autodesk software. So, punta na tayo dito sa AutoCAD. So, 2021. Click nyo lang to Windows. Install. Accept. Tapos yon, open or save as. Bahala kayo sa buhay nyo. Yon, nagda-download Autodesk install. Ayan, extracting. Bahala kayo. Okay. Ayan. Oops, sorry. So, nasa na yon? Yan. Program Pass, Autodesk, AutoCAD 2021, click na open, bla bla kayo dyan, bla bla bla, manager, subcomponents, login, pwede na yan. Sige, install pack. So, update ko kayo kapag nag-install na siya. So, ayun, after nating matigil, lumabas na to. After nating ma-install, lumabas na to. Autodesk AutoCAD, yan, launch now. So, sana ma-meet ng system requirements nyo yung taas ng AutoCAD. Medyo mabagal siya. Tingnan lang natin. Pero kung hindi nyo ma-access yon, after nyo mag-create ng account, ilalagay ko yung link ng installer sa description. Tapos, ayun. Pwede nyo install doon. Tapos kapag na-install nyo na to, then mag-sign in kayo. Okay? Ito. I-require nyo kayo mag-sign in. Ayan na, AutoCAD. Wait lang ah. Try natin. Medyo mabagal kasi nakabukas yung OBS ko. Login tayo. Yan. Lumabas na siya. Sign in with your Autodesk ID. Yan. So, yung ginamit ng ating account kanina, wait lang lumabas. Ayun, okay na siya. Yung ginamit natin account kanina, yun yung gagamitin nyo dito. So, sige, drawing tayo ng circle. Bagal oh. Yan oh, drawing tayo circle. Yan. Yan, okay na siya. Masaya naman. Yan. Tapos line. Yan, okay na yan. Kaya nyo na yan. Magaling na kayo. So, yun lang. So, yeah. After nyo magawa yun, yung sa Autodesk account verification, no? Kung natapos nyo na siya, okay, let's put check mark done. Diyan, ang gagawin naman natin ay yung software installation. So, ito, pwede nyo na itong i-skip, itong part na to, kung sa ComLab lang kayo gagawa ng mga plates ninyo. Pero kung gusto nyo gagawa kayo sa bahay niyo sa sarili nyong desktop or sa sarili nyong laptop, pwede kayo i-continue itong um, tutorial na ito. Okay? Sa description ng video na to or sa comment, ilalagay ko yung isang installer ng AutoCAD software na pwede nyo install doon. And kapag na-install nyo na yung AutoCAD software na yan, pwede ilalagin nyo yung ginamit niyo na email na na email. And ayun, after nun, magagawa nyo na yung plate ninyo ng libre. So after natin magawa yon, yung pag-install, no, medyo matagal siya pero once na magawa natin siya, kapag na-install na yon, ilalagin lang natin yung credentials natin. Ayun. Then makakagawa na tayo ng ating plates. So yeah. So tapos na rin tayo sa ating software installation. So maraming salamat sa panonood and good luck sa inyong paggawa ng plates. Thank you.